Sa isang abalang lungsod, sa kabila ng mabilis na takbo ng buhay, naroon si Gilbert, isang 22 taong gulang na binata na hindi pa nakakaranas ng pag-ibig. Kilala siya sa kanyang mga kaibigan bilang no girlfriend since birth. Ngunit sa kabila ng kanilang pang-aasar, naging matagumpay si Gilbert sa maraming aspeto ng kanyang buhay. Nagsimula ang kwento sa isa sa 5 tindahan ni Gilbert na nagbebenta ng mga accessories para sa mga sasakyan. Ang tindahan ay puno ng mga makikintab na rims, high-tech na sound systems, at iba pa mga kagamitan na nagpapaganda at nagpapabuti ng performance ng mga sasakyan. Si Gilbert, na abala sa pagpapakilala ng mga bagong produkto sa isang customer, ay napansin ang pagpasok ng kanyang mga kaibigan, sina Jake at Mario. "Gilbert, mukhang busy ka ah," bungan ni Jake na agad na pangiti. "Oo nga pare, ang dami na namang bumibili. Mukhang yayaman ka na talaga." Sabay batok ni Mario kay Gilbert na ikinatawa ng lahat. Ngumiti lang si Gilbert, sanay na sa mga pang-aasar ng kanyang mga kaibigan. "Ano bang ginagawa niyo dito? May bibilhin ba kayo o mga aasar na naman?" "Siyempre pareho," sagot ni Jake, sabay tawa. "Pero seryoso pare, hanggang ngayon ba talaga wala ka pa ring girlfriend?" Tama si Jake, parang kulang ang buhay mo Gilbert. Maganda nga ang negosyo mo, pero paano naman ang puso mo? Dagdag pa ni Mario na may halong pang-aasar at pag-aalala. Napabuntong hininga si Gilbert. "Alam nyo, hindi naman ako nagmamadali. Masaya ako sa ginagawa ko ngayon at saka darating din yan." "Sabagay, tama ka naman dyan," sagot ni Jake. "Pero sana kapag dumating yan, hindi ka na namin tatawaging no girlfriend since birth." Nagpatuloy ang tawanan at pang-aasar ng mga kaibigan ni Gilbert. Ngunit sa kabila nito, batid nila ang katatagan at dedikasyon niya sa kanyang trabaho. Alam din nila na sa tamang panahon, makikita rin ni Gilbert ang babaeng magpapatibok sa kanyang puso. Isang hapon, matapos ang abalang araw sa kanyang tindahan, umuwi si Gilbert at sinalubong siya ng kanyang mga magulang na sina Aling Ana at Mang Juan. Sa kanilang maliit ngunit maayos na tahanan, umupo si Gilbert sa kusina habang naghahain ng merienda si Ana. "Anak, may sasabihin kami ng tatay mo." Panimula ni Ana habang iniabot ang isang tasa ng kape kay Gilbert. "Nasira kasi ng aso natin ang sofa. Halos butas-butas na at hindi na magagamit." Tumangaw si Juan bilang pagsang-ayon. "Oo anak, kailangan na talaga nating palitan yun. Baka pwedeng makahingi kami ng pera para makabili ng bago." Walang alinlangan si Gilbert at ngumiti. "Walang problema yan ma, pa. Total, kailangan naman talaga natin ng bagong sofa. Mamaya, pupunta tayo sa tindahan ng mga muebles." Nang sumapit ang hapon, dinala ni Gilbert ang kanyang mga magulang sa isang kilalang tindahan ng mga sofa. Habang pinipili ni Ana at Juan ang pinakagusto nilang sofa, napansin ni Ana ang isang magandang store clerk na nag-aasikaso sa kanila. "Gilbert anak, tingnan mo naman yung clerk. Ang ganda, di ba?" Biro ni Ana na may halong kilig. "Baka naman pwede mo kausapin. Baka sakaling magustuhan ka." Napailing si Gilbert at bahagyang ngumiti. "Ma, nandito tayo para bumili ng sofa, hindi para maghanap ng girlfriend." Ngunit hindi mapigilan ni Ana ang pangungulit. "Naku anak, sayang naman. Ang bait pa naman ang babaeng yan. Baka ito na ang pagkakataon mo." "Ewan ko sa'yo ma, pwede bang bumili na lang tayo ng sofa?" Sagot ni Gilbert, pilit na nagpipigil ang tawa. "Wala talaga akong balak na pumasok sa relasyon ngayon. Masaya na ako sa ginagawa ko ma." Napatingin si Juan kay Gilbert at nagsalita na may pagkaseryoso. "Anak, naiintindihan namin. Pero sana isipin mo rin na hindi masama ang magkaroon ng kasama sa buhay. Nandito lang kami para suportahan ka." Habang tinitingnan ang mga sofa, napaisip si Gilbert sa mga sinasabi ng kanyang mga magulang. Bagamat nauunawaan niya ang kanilang pag-aalala, nananatili siya matatag sa kanyang desisyon. Sa kabila ng mga pang-aasar ng kanyang mga kaibigan at ngayon ng kanyang mga magulang, alam ni Gilbert na darating din ang tamang panahon para sa lahat. Sa ngayon, masaya siya sa kanyang tagumpay at dedikasyon sa trabaho. Matapos makapili ng bagong sofa, umuwi silang magkakasama. Habang binubuhat ang bagong kasangkapan, nagpasalamat si Ana kay Gilbert. "Salamat anak ha. Sana sa susunod na bibili tayo ng sofa, kasama mo na yung special na tao para sa'yo." Napangiti si Gilbert at niyakap ang kanyang ina. "Salamat din ma."
Pa, huwag kayong mag-alala. Darating din yan. Sa ngayon, magtulungan tayo sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan. Minsan, habang nasa tindahan si Gilbert kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Jake at Mario, pinag-uusapan nila ang iba't ibang bagay. Sa kalagitnaan ng kanilang kwentuhan, muling napunta ang usapan sa kakulangan ng karanasan ni Gilbert sa pag-ibig. Pare seryoso, paano mo nagagawang hindi magka-girlfriend sa tagal ng panahon? Tanong ni Jake habang tinitingnan ang mga bago dating na accessories. Nagpatuloy si Mario. Oo nga Gilbert, baka naman talagang iniiwasan mo ang mga babae. Ngumiti si Gilbert at tumigil sa ginagawa upang harapin ang kanyang mga kaibigan. Alam nyo, hindi naman sa iniiwasan ko sila. Sadyang natuto lang ako mag-focus sa negosyo. Simula nung nagbukas ako ng unang tindahan, naging abala ako sa pagpapalago nito. Hindi ko na malaya na halos wala na akong oras para makipagkilala sa ibang babae. Ah, kaya pala. Sagot ni Jake na tila naunawaan na ang sitwasyon ni Gilbert. Kaya lang pare, hindi rin masamang maglaan ng oras para sa sarili mo at sa mga posibleng makilala. Baka naman kailangan mo lang ng konting balance sa buhay mo. Oo nga, sang-ayon ni Mario. Tingnan mo si Jake, may girlfriend na, pero matagumpay din sa negosyo. Baka naman pwede mong pag-aralan yun, Gilbert. Napaisip si Gilbert sa sinabi ng kanyang mga kaibigan. Tama kayo. Siguro nga kailangan ko ring bigyan ng pansin yun. Pero sa ngayon, masaya na ako sa mga narating ko. Darating din ang tamang panahon para dyan. Hanggang sa isang gabi, naganap ang isang hindi inaasahang pangyayari sa bahay ng mga magulang ni Gilbert. Pagpasok niya sa pintuan, may kasama siyang isang magandang babae. Agad na nagulat sina Ana at Juan sa nakita. Hindi makapaniwala na sa wakas ay may ipinapakilala na ang kanilang anak. Ma, Pa, gusto ko kayong ipakilala kay Hermania. Simula ni Gilbert na may ngiti sa kanyang mga labi. Nakilala ko siya noong namasyal ako sa Batanes. Hindi may ipaliwanag ang tuwa sa mukha ni Ana habang pinagmamasdan si Hermania. Ang ganda naman ng pangalan mo, Iha, at napakaganda mo rin. Lumapit si Hermania at magalang na nagmano sa mga magulang ni Gilbert. Magandang gabi po, Mr. and Mrs. Santos. Ikinagagalak ko po makilala kayo. Magandang gabi rin, Iha. Sagot ni Juan na hindi maikubli ang kanyang ngiti. Umupo kayo at magkape muna tayo. Ikaw na ang bahala, Ana. Habang nakaupo sa sala, nagsimulang magkwento si Gilbert kung paano sila nagkakilala ni Hermania. Noong nagbabakasyon ako sa Batanes, nagpunta ako sa isang lokal na kainan. Doon ko nakita si Hermania. Hindi ko inasahan na magiging magaan ang loob namin sa isa't isa. Nagkasundo kami sa maraming bagay at nagpatuloy ang aming pagkakaibigan hanggang sa magkamambutihan na. Tuwang-tuwa si Ana sa narinig. Nakikita ko naman na talagang maganda at mabait si Hermania. Masaya kami ng tatay mo na makilala ka, Iha. Matagal na naming hinihintay na magkaroon ng kasama si Gilbert sa buhay. Napangiti si Hermania. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap. Malapit na rin po ako lumipat dito sa Maynila dahil sa trabaho. Kaya makakasama ko po si Gilbert na madalas. Nagpalitan ng masayang kwento at tawanan ang lahat. Habang pinagmamasdan ni Ana ang anak na si Gilbert, hindi niya mapigil ang maging emosyonal. Sa wakas, nakita na niyang masaya at kasama ang isang espesyal na tao sa buhay ng kanyang anak. Bago matapos ang gabi, nagpasalamat si Gilbert sa kanyang mga magulang. Salamat ma, pa. Hindi ko ito magagawa kung hindi dahil sa inyong suporta at pagmamahal. Habang naglalakad patungo sa pintuan, hinawakan ni Hermania ang kamay ni Gilbert at ngumiti. Maraming salamat sa gabing ito, Gilbert. Nagpaalam si Hermania sa mga magulang ni Gilbert na puno ng pag-asa at saya para sa kanilang anak. Sa gabing iyon, nakita ni Gilbert na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa tagumpay ng negosyo, kundi pati na rin sa pagmamahal at pag-aalaga sa mga mahal sa buhay. Ilang araw matapos ipakilala ni Gilbert si Hermania sa kanyang mga magulang, nagdesisyon siyang ipakilala rin ito sa kanyang mga kaibigan. Isang gabi, nagtipon-tipon sina Jake at Mario sa isang paboritong tambayan nila, isang maliit na kainan sa tabi ng tindahan ni Gilbert. Mga pare, may isasama ako mamaya, sabi ni Gilbert habang inaayos ang mesa. Gusto kong ipakilala sa inyo si Hermania. Nang marinig ito ng mga kaibigan niya, agad silang nagkatinginan at naggitian. Naku, mukhang seryoso na to, Jake. Sabi ni Mario habang nagpipigil ang tawa. Hindi lang yan,
Mukhang makikilala na natin ang babae na kapagpabago kay Gilbert. Dagdag pa ni Jake na may pilyong ngiti. Maya-maya pa, dumating na si Gilbert kasama si Hermania. Agad silang pinansin ng mga kaibigan at hindi napigilan ni Jake ang pang-aasar. Pare, yan na ba si Hermania? Ang ganda naman. Baka naman hindi na no girlfriend since birth ang bansag namin sa'yo ngayon. Oo nga Gilbert, mukhang jackpot ka dito. Sabi ni Mario habang binabati si Hermania. Magandang gabi sa'yo Hermania. Ako nga pala si Mario at ito si Jake. Magandang gabi rin sa inyo. Magalang na sagot ni Hermania. Maraming beses ko nang naririnig ang tungkol sa inyo kay Gilbert. Masaya ako makilala kayo. Hindi maalis ng mga kaibigan ni Gilbert ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Naku Hermania, buti na lang at dumating ka sa buhay ni Gilbert. Matagal na namin sinasabi na kailangan niya maglaan ng oras para sa sarili niya. At hindi lang puro trabaho. Sabi ni Jake. Oo pare, tama ka nga. Sagot ni Gilbert. Napagtanto ko rin na kailangan ko rin bigyan ng pansin ang buhay pag-ibig. At napakaswerte ko na nakilala ko si Hermania. Nagpatuloy ang tawanan at kwentuhan ng grupo. Hindi maiwasang tuksuhin ni na Jake at Mario ang dalawa. Ngunit puno ng kasiyahan at suporta ang kanilang mga salita. Sa wakas, Gilbert, mukhang natagpuan mo na ang tamang tao. Sabi ni Mario habang iniangat ang kanyang baso. Para kay Hermania at Gilbert! Para sa bagong kabanata sa buhay ni Gilbert! Dagdag pa ni Jake habang nagtoast silang lahat. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo pang naging inspired si Gilbert sa kanyang negosyo. Sa bawat araw na dumaraan, napapansin ng kanyang mga kaibigan at pamilya ang kakaibang saya at sigla na taglay niya. Ang dating seryosong tindero ng mga accessories ng sasakyan, ngayon ay puno ng enerhiya at ngiti sa kanyang muka. Isang umaga, habang abala si Gilbert sa pag-aayos ng mga bagong dating na produkto sa tindahan, napansin ni Mario ang kanyang kasiyahan. Pare, papansin namin ni Jake na lagi ka nalang nakangiti. Ba ang araw mo ngayon ha? Oo nga, sang-ayon ni Jake. Nakatatapos lang tumingin ng mga bagong gulong. Mukhang inspired ka sa trabaho. Dati, halos hindi kang umingiti habang nagtatrabaho. Ngumiti si Gilbert at tinapik ang balikat ng kanyang kaibigan. Alam nyo, malaking bagay ang nararamdaman kong suporta at pagmamahal mula kay Hermania. Parang mas lalo akong ginanahan na magtrabaho at magtagumpay para sa aming dalawa. Sa kabila ng kanyang abala sa negosyo, naglalaan pa rin ng oras si Gilbert para kay Hermania. Madalas silang magkasamang kumain sa labas o kaya maglakad-lakad sa parke tuwing gabi. Sa bawat pagkakataon, mas nakikilala nila ang isa't isa at mas lumalalim ang kanilang samahan. Maging ang kanyang mga magulang, sina Ana at Juan, ay napansin ang pagbabago sa kanilang anak. Isang gabi, habang naghapunan sila, napansin ni Ana ang ningning sa mga mata ni Gilbert. Anak, masaya kaming makita na masaya ka ngayon. Iba talaga ang epekto ni Hermania sa'yo. Opo, ma. Sagot ni Gilbert habang kumukuha ng kanin. Hindi ko akalain na makakahanap ako ng isang taong magpapasaya sa akin ng ganito. At dahil doon, mas lalo akong nagiging motivated na pagbutihin pa ang negosyo. Tuwang-tuwa si Juan sa narinig. Anak, patuloy ka lang sa pagiging masipag at sa pagmamahal kay Hermania. Alam naming marami ka pang mararating. Dahil hindi marunong sa relasyon si Gilbert at ito ang una niyang girlfriend, naninibago siya kung paano makikitungo kay Hermania. Kaya naman ang ginagawa niya ay binibilhan niya ito ng maraming regalo na nagugustuhan naman ni Hermania. Isang araw, habang magkakasama sila sa bahay ng mga magulang ni Gilbert, lumapit si Ana kay Hermania na may dalang tsaa. Iha, kamusta naman si Gilbert bilang boyfriend? Tanong ni Ana habang nakangiti. Ngumiti si Hermania at tumingin kay Gilbert na abala sa kusina. Alam niyo po tita, sobrang bait ni Gilbert. Kahit minsan halatang hindi siya sanay sa ganitong relasyon, ramdam ko na ang effort niya. Lagi niya akong binibigyan ng regalo. Talaga? Sabi ni Juan habang sumasali sa usapan. Ano-ano ba ang binibigay niya sa'yo? Nako tita, tito, halos lahat po. Mula sa mga bulaklak, chocolates, at kahit mga gamit na alam niya magugustuhan ko. Kahit simpleng bagay, binibigyan niya ng halaga. Sagot ni Hermania na may halong kilig sa boses. Napatawa si Ana. Ay naku, anak ko talaga.
Hindi naman masama yan, pero tandaan mo rin, Gilbert, na hindi lahat ng bagay na bibili. Minsan, ang simpleng oras at atensyon ay sapat na. Tumango si Gilbert at ngumiti kay Hermione. Alam ko ma, pero gusto ko lang ipakita kay Hermione kung gaano siya kahalaga sa akin. Natutunan ko rin na sa simpleng mga bagay napapasaya ko siya. At nagpapasalamat ako doon, Gilbert. Sagot ni Hermione habang hinahawakan ng kamay ni Gilbert. Pero tulad ng sabi ni tita, ang oras na kasama kita at ang mga simpleng moments natin ay mas mahalaga. Natuwa si Anna at Juan sa kanilang narinig. Alam nilang may marami pang dapat matutunan si Gilbert tungkol sa relasyon. Ngunit sa bawat araw na dumadaan, mas lalo silang humahanga sa pagiging maalaga at mapagmahal ng kanilang anak. Sa mga simpleng regalo at oras na magkasama, natutunan ni Gilbert kung paano maging mas mabuting boyfriend kay Hermione. Sa bawat araw, mas lumalalim ang kanilang samahan at mas nagiging masaya ang kanilang relasyon. Naging masaya ang relasyon ni Gilbert at Hermione. Lagi silang magkasama at tila walang makakasira sa kanilang kaligayahan. Ngunit isang araw, may isang di inaasahang pangyayari na gumulantang sa kanilang mundo. Isang gabi, tinawagan ni Hermione si Jake. Jake, pwede ba tayong magkita? May gusto akong sabihin sa'yo. Sabi ni Hermione sa telepono na may bahid ng kaba sa kanyang boses. Nagtataka si Jake kung ano ang kailangan ni Hermione, pero pumayag siya at nagkasundong magkita sila sa isang tahimik na kainan. Pagdating ni Jake, nakita niya agad si Hermione na nakaupo sa isang mesa sa sulok. Lumapit siya at naupo sa harap nito. Anong kailangan mo, Hermione? May problema ba? Tanong ni Jake habang tinititigan ang babae na tila may gustong sabihin pero nag-aalangan. Huminga ng malalim si Hermione at nagsimula. Jake, matagal ko nang gustong sabihin ito. Simula nang makita kita, hindi ko maiwasang humanga sa'yo. Hindi ko naman sinasadya, pero tuwing kasama kita, hindi ko maiwasang magapuhan sa'yo. Nagulat si Jake sa narinig. Tumayo siya bigla at tiningnan si Hermione ng seryoso. Hermione, anong sinasabi mo? May relasyon kayo ni Gilbert, kaibigan ko. Paano mo nagagawang magtaksil sa kanya ng ganito? Hindi makatingin si Hermione kay Jake. Pasensya na, Jake. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nararamdaman ko. Hermione, hindi ko ito matatanggap. Hindi ko kayang gawin ito kay Gilbert. Sabi ni Jake na mariin. Agad siyang umalis sa kainan. Iniwan si Hermione na nag-iisa at naguguluhan. Habang naglalakad si Jake pauwi, hindi siya makapaniwala sa mga narinig. Nagulat siya na ganitong klaseng babae pala si Hermione, na nagawa nito magtaksil kay Gilbert. Alam niyang kailangan niyang sabihin kay Gilbert ang katotohanan, kahit masakit, dahil hindi nararapat na malinlang ang kanyang kaibigan. Nang bumalik si Jake mula sa kanilang pag-uusap ni Hermione, nagdesisyon siyang hindi sirain ang relasyon ni Gilbert at Hermione. Nanatili siya kalmado at pinili niyang itikom ang kanyang bibig. Kahit na alam niyang hindi tama ang ginagawa ni Hermione, ayaw niyang masaktan ang kanyang kaibigan na si Gilbert, na labis na masaya sa kanilang relasyon. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Gilbert na tila nag-iba ang kilos ni Jake sa tuwing kasama nila si Hermione. Hindi na ito kasing sigla tulad ng dati, at madalas tahimik na lang habang nagkukwentuhan sila. Isang gabi, habang nagiinuman silang tatlo, hindi na napigilan ni Gilbert ang magtanong. Jake, napapansin ko na parang may iniisip ka lagi kapag kasama natin si Hermione. May problema ba? Tanong ni Gilbert, bakas ng pag-aalala sa kanyang muka. Nagpigil ang buntong hininga si Jake at ngumiti ng pilit. Wala naman pare, medyo pagod lang siguro sa trabaho. Huwag mo nang intindihin to. Ngunit hindi kumbinsido si Gilbert. Sigurado ka? Alam mo naman na pwede mo kong kausapin kahit tungkol saan. Oo pare, wala to. Basta masaya ako para sa inyong dalawa ni Hermione. Alam ko namang mahal mo siya. Sagot ni Jake, pilit na itinago ang kanyang nararamdaman. Sa kabila ng kanyang mga salita, ramdam ni Gilbert ang tila pag-iwas ni Jake sa tuwing kasama nila si Hermione. Pinilit niyang maging normal ang lahat, ngunit hindi maiwasan ang kanyang pag-aalala. Sa isang tahimik na hapon, nagpasya si Jake na ikwento kay Mario ang nangyari sa kanilang dalawa ni Hermione. Nagkita sila sa isang maliit na kainan. At habang umiinom ng kape, nag-umpisa si Jake ng kanyang kwento. Pare, may kailangan akong sabihin sa'yo.
Bungad ni Jake na tila nag-aalangan. Kailangan ko ng payo mo. Anong problema, Jake? Mukhang seryoso to ah. Sabi ni Mario habang nakikinig ng mabuti. Hermania, simula ni Jake. Tinawagan niya ako isang gabi at sinabi niyang gusto niya ako makita. Akala ko may kailangan lang siyang sabihin tungkol kay Gilbert. Pero laking gulat ko nang sabihin niya na simula na makita niya ako, hindi niya maiwasang magapuhan sa akin. Nagulat si Mario at hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Anong ginawa mo? Tumayo ako at umalis agad. Hindi ko siya pinansin. Pero ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ayaw kong sirain ang relasyon nila ni Gilbert. Ito ang unang beses niyang nagka-girlfriend at alam kong sobrang masasaktan siya. Napaisip si Mario, sinusubukan timbangin ang sitwasyon. Jake, mahirap tong sitwasyon na to. Kung sasabihin mo kay Gilbert, siguradong masasaktan siya. Pero kung mananatili kang tahimik, paano kung malaman niya balang araw at magalit sa'yo na hindi mo sinabi agad? Baka mas mabuti pang hindi ko nalang sabihin. Ayaw kong sirain ang kaligayahan niya. Sagot ni Jake, bakas ng pag-aalala sa muka. Jake, sa totoo lang, hirap din ako magbigay ng payo. Pero sa palagay ko, kailangan mong pag-isipan ng mabuti kung ano ba talaga ang pinakamakakabuti para kay Gilbert. Kung ako ang tatanungin, kung talagang mahal ni Hermania si Gilbert, hindi na niya dapat ginawa yun sa'yo. Pero ikaw pa rin ang magdidesisyon. Tahimik na nag-isip si Jake habang iniisip ang mga sinabi ni Mario. Alam niyang mahalaga ang pagkakaibigan nila ni Gilbert at ayaw niyang sirain ito dahil sa isang insidente. Subalit, hindi rin niya gustong lokohin ang kanyang kaibigan. Salamat Mario. Kailangan ko talagang pag-isipan ito ng mabuti. Ayaw kong saktan si Gilbert, pero ayaw ko rin na magpatuloy siya sa isang relasyon na may lihim na hindi niya alam. Sabi ni Jake na may bigat sa kanyang puso. Ano man ang desisyon mo, Jake, nandito lang ako para sumuporta. Mahirap to, pero alam ko makakagawa ka ng tamang desisyon. Sabi ni Mario habang tinatapik ang balikat ng kaibigan. Sa gabing iyon, umuwi si Jake na puno ng alalahanin. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng mabigat na desisyon para sa ikabubuti ng kanilang lahat. Sa kabila ng kanyang mga pag-aalala, umaasa siyang makakahanap siya ng tamang paraan upang harapin ang sitwasyong ito nang hindi sinisira ang masayang relasyon ni Gilbert at Hermania. Matapos ang isang buong linggo ng pag-iisip, nagdesisyon na si Jake na sabihin kay Gilbert ang ginawa ni Hermania. Subalit, bago pa man siya makapagsalita, biglang tinipon ni Gilbert ang kanilang mga kaibigan at pamilya sa isang maliit na handaan. Sa gitna ng masayang pagdiriwang, tumayo si Gilbert at may malaking ngiti sa kanyang muka. May magandang balita akong gustong ibahagi sa inyong lahat. Simula ni Gilbert, habang hawak ang kamay ni Hermania. Magpapakasal na kami ni Hermania. Nagsigawan ng mga tao sa paligid, puno ng kasiyahan at pagbati. Nagpalakpakan ng pamilya ni Gilbert at ang kanilang mga kaibigan. Habang si Jake ay napatigil at hindi na nagawang sabihin ang masamang balita na bumabagabag sa kanya. Nakaramdam siya ng bigat sa dibdib. Alam niyang sa ganitong pagkakataon ay hindi niya kayang sirain ang masayang sandali ni Gilbert. Congrats pare! Sabi ni Mario habang niyayakap si Gilbert. Masaya kami para sa inyo. Ngumiti si Jake. Pilit na tinatago ang kanyang nararamdaman. Oo nga Gilbert, congratulations. Sana maging masaya kayo ni Hermania. Habang tumatagal ang gabi, patuloy ang saya at tawanan. Ngunit sa kaloob-looban ni Jake, nararamdaman niya ang bigat ng lihim na hindi niya mabitawan. Napansin ni Hermania ang tila pagkabalisa ni Jake at lumapit ito sa kanya. Jake, okay ka lang ba? Tanong ni Hermania na may halong pag-aalala. Oo, ayos lang ako. Sagot ni Jake na pilit ang ngiti. Masaya lang ako para sa inyo. Subalit, hindi makalampas sa tingin ni Hermania ang tunay na nararamdaman ni Jake. Alam ko may gusto kang sabihin. Sana sa tamang panahon, makapag-usap tayo ng maayos. Tumango si Jake. Alam niyang kailangan niyang harapin ang sitwasyon, ngunit hindi ngayon. Salamat Hermania. Siguro nga kailangan nating mag-usap. Pero sa ngayon, magpapatuloy tayo sa kasiyahan. Matapos ang gabi ng masayang anunsyo, hindi mapakali si Jake. Alam niyang kailangan niyang malaman ang totoo mula kay Hermania. Kaya't isang gabi, nang magkasarili lang sila, palihim na kinumpronta ni Jake si Hermania. Hermania, kailangan nating mag-usap. Seryosong sabi ni Jake habang tinatawag si Hermania sa labas ng bahay ni Gilbert. Anong problema, Jake? Tanong ni Hermania
na tila walang alam sa magiging usapan nila. Bakit mo ako nilandi noong nakaraang araw? At mahal mo ba talaga si Gilbert? Diretso ang tanong ni Jake, puno ng pag-aalala sa kaibigan. Ngumiti lang si Hermania, isang ngiti na tila may maraming ibig sabihin. Jake, alam kong mahal ko si Gilbert, pero hindi ko rin maiwasang humanga sa'yo. Alam mo naman, hindi lahat ng bagay madali ipaliwanag. Pero Hermania, malito. Hindi mo dapat ginagawa ito kay Gilbert. Kaibigan ko siya at mahalaga siya sa akin. Sagot ni Jake na may halong pagkabahala at galit. Jake, alam kong naguguluhan ka, pero hayaan mo na lang ang mga bagay-bagay. Hindi ko naman sinasadyang magkagusto sa'yo. Mahal ko si Gilbert, pero tao lang ako na nagkakamali. Sabi ni Hermania habang patuloy nang humingiti. Hindi mapakali si Jake sa mga sagot ni Hermania. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin kay Gilbert ang lahat ng ito o hayaang lumipas na lang. Hermania, sana maintindihan mo na hindi ko gustong masaktan si Gilbert. Kaya kung mahal mo siya, itigil mo na to. Tumango si Hermania, ngunit nanatili ang kanyang ngiti. Jake, naiintindihan ko. Pero sana, hayaan mo na lang kami ni Gilbert. Ako na ang bahala dito. Sa puntong iyon, naramdaman ni Jake na wala siyang magagawa kundi maghintay at tingnan kung ano ang mangyayari. Nagpakasal si Hermania at Gilbert nang hindi nalalaman ni Gilbert ang katotohanan at sikreto ng pagkatao ni Hermania. Sa araw ng kasal, habang abala ang lahat sa paghahanda at kasiyahan, si Jake ay tahimik na nagdesisyon na huwag dumalo. Habang nasa loob ng kanyang maliit na apartment, nakaupo si Jake sa kanyang mesa. Pinagmamasdan ang imbitasyon sa kasal na nasa kanyang harapan. Alam niyang dapat ay naroon siya upang suportahan ng kaibigan. Ngunit hindi niya kaya magkunwaring masaya para sa isang relasyon na alam niyang may mali. Jake, pare, ba't di ka dumalo sa kasal ni Gilbert? Tanong ni Mario nang tawagan niya si Jake matapos mapansin ang kanyang pagkawala sa okasyon. Basta Mario, hindi ko kayang suportahan to. Alam mo naman ang dahilan. Sagot ni Jake habang sinusubukan niyang ipaliwanag ang kanyang nararamdaman. Naiintindihan kita pare, mahirap nga ang sitwasyon. Pero sana maging maayos pa rin ang lahat. Sabi ni Mario na may halong pag-aalala sa tono ng boses. Habang nagpapatuloy ang kasal, masaya ang lahat. Nakangiti si Gilbert habang nakatayo sa tabi ni Hermania. Hindi alam ang mga lihim na tinatago ng kanyang bagong asawa. Nakatingin siya kay Hermania na puno ng pagmamahal at pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Samantala, sa kanyang apartment, nakaupo si Jake na puno ng alalahanin at kalungkutan. Alam niyang ginawa niya ang tama sa kanyang pananaw, ngunit hindi pa rin mapawi ang bigat sa kanyang puso. Nagdesisyon siyang manahimik at hintayin kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Matapos ang kasal, hindi na muli pang nagpakita si Jake kina Gilbert at Hermania. Laging tinatanong ni Gilbert si Mario kung nasaan na si Jake, ngunit wala silang ideya kung saan na siya mahahanap. Isang araw, habang nagkakape sina Gilbert at Mario sa isang paborito nilang tambayan, muling napag-usapan si Jake. Pare, napapansin ko, matagal na nating hindi nakikita si Jake. Alam mo ba kung nasan siya? Tanong ni Gilbert na may halong pag-aalala sa boses. Umiling si Mario. Hindi ko rin alam, Gilbert. Matagal ko na rin siyang hindi nakikita o nakakausap. Nag-message ako sa kanya ng ilang beses, pero walang sagot. Alam mo naman kung gaano kahalaga si Jake sa akin, di ba? Nagtataka lang ako kung bakit bigla siyang nawala. Sabi ni Gilbert na halatang nag-aalala para sa kaibigan. Oo pare, naiintindihan kita. Pero siguro, kailangan lang ni Jake ng oras para sa sarili niya. Sagot ni Mario, sinusubukang pagaanin ang sitwasyon. Lumipas sa mga buwan, ngunit nanatiling mailap si Jake. Patuloy na inaalala ni Gilbert ang biglaang pagkawala ng kaibigan. Hindi alam na may malaking lihim itong itinatago. Sa kabila ng kasiyahan sa kanyang bagong buhay bilang asawa ni Hermania, may bahagi ng puso ni Gilbert na nag-aalala para kay Jake. Isang gabi, habang magkasama sa bahay sina Gilbert at Hermania, muling nabanggit ni Gilbert si Jake. Hermania, iniisip ko lang, bakit kaya nawala bigla si Jake? Wala man lang paalam o kahit anong mensahe. Ngumiti si Hermania at hinawakan ang kamay ni Gilbert. Siguro kailangan niya lang ng oras para sa sarili niya. Minsan may mga tao talagang kailangan ng space para makapag-isip. Pero sana malaman ko kung nasaan siya. Miss na miss ko na ang kaibigan ko. Sagot ni Gilbert na puno ng pag-aalala. Darating din ng panahon na babalik siya, Gilbert. Magtiwala ka lang. Sabi ni Hermania habang niyayakap si Gilbert.
Habang lumilipas ang panahon, patuloy nang umaasa si Gilbert na muling makikita at makakausap si Jake. Hindi niya alam ang tunay na dahilan ng pagkawala nito. Ngunit nananatili siyang tapat sa pag-asang muling magbabalik ang kaibigan na naging bahagi ng kanyang buhay. 5 taon na lumipas mula nang mawala si Jake sa buhay ni Gilbert at Hermania. Patuloy siyang namuhay ng tahimik, malayo sa dating mga kaibigan. Hanggang isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mario. "Jake, kailangan kita makausap. May nangyari kay Gilbert," sabi ni Mario sa kabilang linya, halatang nag-aalala. "Ano nangyari, Mario?" tanong ni Jake, bakas ang pagkabigla at pag-aalala sa kanyang boses. "Tuluyang nalugi ang negosyo ni Gilbert. At ang mas malala, hindi na nila mahagilap si Hermania. Bigla na lang itong naglaho na parang bula," sagot ni Mario, puno ng pagkabahala. Nagulat si Jake sa kanyang narinig. "Ano? Paano nangyari yun? Nasaan si Gilbert ngayon?" "Malala ang sitwasyon, Jake. Halos wala na siyang natira. Kailangan kanya ngayon," sabi ni Mario, umaasa makakabalik si Jake upang tumulong. Nagdesisyon si Jake na bumalik upang alamin ang buong katotohanan at tulungan si Gilbert. Hindi niya akalain na sa paglipas ng panahon, ganito kalala ang mangyayari sa buhay ng kaibigan. Pagdating ni Jake sa lugar kung saan pansamantalang nanunuluyan si Gilbert, nakita niya ang kaibigan dating puno ng sigla at saya, ngayon ay bagsak at tila nawalan ng pag-asa. "Gilbert," tawag ni Jake habang lumalapit. "Ano nangyari?" Napatingin si Gilbert kay Jake, puno ng lungkot at pagsisisi sa kanyang mga mata. "Jake, tuluyan ang nalugi ang negosyo ko. At si Hermania, bigla na lang nawala. Hindi ko alam kung anong gagawin ko." Lumapit si Jake at niyakap ang kaibigan. "Nandito ako, Gilbert. Tutulungan kita. Hindi ka nag-iisa." Habang nag-uusap sila, unti-unting nalaman ni Jake ang mga detalye ng mga nangyari. Nalugi ang negosyo ni Gilbert dahil sa sunod-sunod na maling desisyon at pagkawala ng mga pondo. Sa gitna ng krisis, bigla na lang naglaho si Hermania. Iniwan si Gilbert na walang kaalam-alam kung nasaan siya. "Jake, ang dami kong pagkakamali. Akala ko, sa kabila ng lahat, makakabawi kami ni Hermania. Pero mali pala ako," sabi ni Gilbert habang umiiyak. "Tama na, Gilbert. Hindi mo kasalanan lahat ng to. Mahalagang bagay ay bumangon ka. Nandito kami ni Mario para tulungan ka," sabi ni Jake, pinapawi ang luha ng kaibigan. Pagkatapos ng ilang oras ng pagkikita, sinimulan ni Jake ang masinsinang pag-uusap kay Gilbert. Gusto niyang malaman ang buong kwento kung paano nalugi ang negosyo at bakit nawala si Hermania. Sa loob ng isang maliit na kwarto, kung saan pansamantalang nanunuluyan si Gilbert, nag-usap silang dalawa ng buong katapatan. "Gilbert, kailangan nating pag-usapan to. Ano ba talagang nangyari? Bakit nalugi ang negosyo mo? At bakit nawala si Hermania?" tanong ni Jake, puno ng seryosong pag-aalala. Huminga ng malalim si Gilbert bago magsalita. "Jake, lahat ay nagsimula ng hayaan kong mamahali si Hermania sa negosyo. Akala ko noon, kaya niyang patakbuhin ng maayos sa mga tindahan dahil magaling siya sa pakikipag-usap at pakikitungo sa mga tao." "Pero ano nangyari?" tanong ni Jake, hindi makapaniwala sa naririnig. "Sa una, mukhang maayos naman ang lahat. Pero habang tumatagal, napansin kong unti-unting bumababa ang kita ng mga tindahan. Hindi ko agad pinansin kasi akala ko normal lang na may ups and downs sa negosyo. Pero nagulat ako na makita ko na halos ubos na ang mga pondo namin. Hindi ko rin maintindihan kung paano nangyari yun," paliwanag ni Gilbert, pakas ng sakit sa kanyang muka. "Tapos isang araw, bigla na lang nawala si Hermania. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Iniwan niya ako nang walang paalam. Walang kahit anong paliwanag," dagdag pa ni Gilbert habang pinipigilan ang mga luha. Napaisip si Jake. "Gilbert, ibig mo sabihin, hinayaan mo mag-isa si Hermania na magpatakbo ng negosyo habang wala ka?" "Oo, Jake. Pinagkatiwalaan ko siya ng buo. Akala ko sapat na yun. Pero nagkamali ako. Napabayaan ko ang lahat. Ngayon, wala na akong negosyo at wala na rin si Hermania," sagot ni Gilbert, halatang punong-puno ng pagsisisi. "Gilbert, hindi mo kasalanan lahat ng to. Nangyari na to at kailangan nating harapin ang sitwasyon. Ang mahalaga ngayon, kailangan mong bumangon at magpatuloy. Nandito kami ni Mario para tulungan ka," sabi ni Jake, hawak ang balikat ng kaibigan. "Salamat, Jake. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo.
sabi ni Gilbert na ngayon ay naglalakas loob na muling bumangon. Sa oras na iyon, habang nakaupo sila sa maliit na kwarto, naramdaman ni Jake na panahon na upang aminin ang isang matagal ng lihim na kanyang kinikimkim sa kanyang puso. Alam niyang ito na ang tamang panahon upang sabihin kay Gilbert ang totoo. Gilbert, may kailangan akong sabihin sa'yo. Simula ni Jake, halatang kinakabahan. Matagal ko nang itinatago to, pero sa palagay ko, kailangan mo nang malaman ang lahat. Nagtataka at may halong kaba si Gilbert habang nakikinig. Ano yun, Jake? Anong kailangan mong sabihin? Huminga ng malalim si Jake at tiningnan ng diretso sa mata si Gilbert. Gilbert, bago kayo ikasal ni Hermania, isang araw tinawagan niya ako. Nagkita kami at doon niya sinabi na humahanga siya sa akin at hindi niya maiwasang magwapuhan sa akin. Sinubukan niya ako landiin, pero umalis ako agad at hindi ko siya pinansin. Hindi ko ito nasabi sa'yo noon dahil ayaw kitang masaktan, lalo na't masaya ka sa kanya. Nagulat si Gilbert sa narinig at ilang sandali siyang natigilan. Jake, bakit hindi mo sinabi agad sa akin? Bakit mo itinago ito? Pasensya na, Gilbert. Sagot ni Jake, bakas ang pagsisisi sa kanyang muka. Ayaw kong sirain ang kaligayahan mo noon. Pero ngayon, nawala na si Hermania at alam ko may karapatan kang malaman ng katotohanan. Humihingi ako ng tawad kung pinili ko manahimik noon. Tahimik si Gilbert habang pinoproseso ang mga narinig. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman, galit, lungkot o pagkabigo. Ngunit sa kabila ng lahat, nakita niya ang katapatan at pagmamalasakit ng kaibigan. Jake, salamat sa pagsasabi ng totoo. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin to ngayon, pero naiintindihan ko kung bakit ka nanahimik noon. Sabi ni Gilbert, bakas ng kalituhan at sakit sa kanyang boses. Mahalaga ka sa akin, Gilbert. Ayaw kong sirain ang buhay mo. Ngayon, mas mahalaga na magkaalaman tayo ng totoo para makapagsimula muli. Sagot ni Jake na ngayon ay mas kampante sa kanyang desisyon na sabihin ang katotohanan. Oo, tama ka. Kailangan ko malaman ang lahat para makapag-move on. Salamat, Jake. Hindi madali ito, pero mas magaan na pakiramdam ko na alam ko na ang totoo. Sabi ni Gilbert habang niyayakap si Jake. Kaysa hanapin pa si Hermania, nagdesisyon si Gilbert na buuin muli ang kanyang negosyo. Alam niyang mahirap ang magiging proseso, ngunit sa tulong ng kanyang mga kaibigan, sinimulan niya ang lahat mula sa umpisa. Mula sa maliit na pwesto na may iilang produkto, muling nagbukas si Gilbert ng tindahan ng accessories ng sasakyan. Sa bawat araw na dumadaan, puspusan ng kanyang trabaho. Nagbebenta, nag-aayos ng mga produkto at nakikipag-usap sa mga customer. Kasama niya sina Jake at Mario na laging handang magbigay ng suporta at tulong. Pare, kaya mo to. Nandito lang kami para tulungan ka. Sabi ni Jake habang tinutulungan si Gilbert mag-ayos ng bagong dating na mga produkto. Oo, Gilbert, hindi mo kailangan gawin ito na mag-isa. Dagdag ni Mario habang kinakalabit ang kaibigan. Salamat mga pare, hindi ko to magagawa kung wala kayo. Sagot ni Gilbert, puno ng pasasalamat. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi sumuko si Gilbert. Unti-unti, nagsimulang dumami ang kanyang mga customer. Ang dating maliit na pwesto ay lumaki at naging 2, 3 hanggang muling umabot sa 5 tindahan. Pinag-aralan niya ang mga pagkakamali noong nakaraan at sinigurong hindi na ito mauulit. 3 taon makalipas, muling nakabangon ang negosyo ni Gilbert. Hindi lamang ito bumalik sa dati, kundi mas lumago pa. Nakilala ang kanyang mga tindahan bilang isa sa pinakamagaling sa industriya ng accessories ng sasakyan. Isang gabi, nagtipon-tipon muli sina Gilbert, Jake at Mario upang magdiwang. Mga pare, hindi ko talaga magagawa to kung wala kayo. Sabi ni Gilbert habang nagtuto sila ng baso. Para sa tagumpay mo, Gilbert, alam naming kaya mo yan. Sabi ni Jake na puno ng saya. Tama, at sa dami ng pinagdaanan natin, nararapat lang na magdiwang tayo ngayon. Dagdag ni Mario, habang nag-uusap at nagtatawanan, naramdaman ni Gilbert ang tunay na halaga ng pagkakaibigan. Sa kabila na lahat ng pagsubok at sakit na naranasan, natutunan niyang ang tunay na kayamanan ay hindi lamang nasusukat sa pera o negosyo, kundi sa mga taong laging nandyan para sa'yo. Sa gabing iyon, napagtanto ni Gilbert na hindi niya kailangang hanapin si Hermania o ang mga nakaraang alaala. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan at ang kinabukasan na puno ng pag-asa at tagumpay.
kasama ang mga kaibigan na laging handang sumuporta. Minsan, habang magkasamang kumakain si Gilbert at ang kanyang mga magulang, hindi maiwasang mapag-usapan muli si Hermania. Tahimik na nagtanong si Ana, ang ina ni Gilbert, habang nag-aayos ng kanilang hapunan. Anak, naisip mo bang hanapin si Hermania? Hindi ba't mahal mo siya noon? Tanong ni Ana, puno ng pag-aalala sa kanyang boses. Tumingin si Gilbert sa kanyang ina at ngumiti ng payapa. Ma, matagal ko na pong pinag-isipan yan. Pero sa ngayon, mas masaya na ako na mag-isa. Masaya akong kasama kayo, ang pamilya natin, at ang mga tapat kong kaibigan. Hindi ko na kailangan pang hanapin si Hermania. Sumingit si Juan, ang ama ni Gilbert. Anak, gusto lang naming malaman kung talagang masaya ka. Kami ng nanay mo. Lagi lang nandito para sa'yo. Oo pa, masaya po ako. Noong nawala si Hermania, natutunan ko magpakatatag at mag-focus sa mga bagay na mahalaga. Kayo at ang mga kaibigan ko. Hindi ko na kailangan ng iba pa para maging masaya. Sagot ni Gilbert na may halong kasiguruhan. Ngumiti si Ana at Juan. Halatang natuwa sa sagot ng kanilang anak. Mahalaga sa amin ang kaligayahan mo, anak. Kung saan ka masaya, doon kami susuporta. Sabi ni Ana habang niyayakap si Gilbert. Salamat ma, pa. Malaki ang naitulong ninyo sa akin sa mga nagdaang taon. Hindi ko alam kung paano ako makakabangon kung wala kayo. Tugon ni Gilbert, puno ng pasasalamat. Lumipas pa ang 2 taon at lalo pang lumago ang negosyo ni Gilbert. Hindi na lamang accessories ng sasakyan ang kanyang binibenta, kundi pati na rin ang buy and sell ng mga sasakyan. Sa kanyang pagsisikap at dedikasyon, patuloy na umunlad ang kanyang negosyo at dumami ang mga oportunidad na dumating sa kanyang buhay. Isang araw, habang nasa kanyang opisina at abala sa pakikipag-usap sa mga kliyente, nakilala ni Gilbert si John Mark, isa sa mga regular na kumukuha ng supply sa kanya. Magkaedad sila at mabilis na nagkapalagayan ng loob. Hi Gilbert, ako nga si John Mark. Lagi kitang naririnig mula sa mga kaibigan ko na kumuha ng accessories sa'yo. Bati ni John Mark habang iniabot ang kanyang kamay. Nice to meet you, John Mark. Salamat sa pagtangkilik sa negosyo ko. Sagot ni Gilbert habang nakikipagkamay. Habang nag-uusap, napansin ni Gilbert na pareho sila ng mga interes at pananaw sa buhay ni John Mark. So John Mark, mukhang marami ka ring alam sa industriya ng sasakyan. Tagal ka na bang nasa buy and sell? Oo Gilbert, mga 5 taon na rin. Nagsimula ako sa maliit na tindahan at ngayon, nagpapalago na rin ako ng negosyo katulad mo. Sagot ni John Mark na may ngiti sa labi. Dahil sa kanilang magkatulad na karanasan, naging madali para kina Gilbert at John Mark na makapagpalagayan ng loob. Sa bawat pag-uusap nila, nagiging mas malalim ang kanilang pagkakaibigan. Madalas silang magkape pagkatapos ng trabaho. Nagkwekwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap at mga plano sa hinaharap. Alam mo Gilbert, nakikita ko sa iyo ang sarili ko noong nagsisimula pa lamang ako. Pareho tayong dumaan sa maraming pagsubok, pero nakatayo pa rin tayo. Sabi ni John Mark habang nagkakape sila sa isang maliit na cafe. Tama ka dyan John Mark, ang mahalaga, hindi tayo sumuko. Patuloy lang tayo sa pagsisikap at alam ko marami pa tayong mararating. Sagot ni Gilbert na puno ng pag-asa. Habang lumilipas ang panahon, naging mas matatag ang kanilang pagkakaibigan. Si John Mark ay hindi lamang naging partner sa negosyo ni Gilbert, kundi isa ring tunay na kaibigan na laging nandyan para sa kanya. Isang araw, nagpasya si Gilbert na ipakilala si John Mark kina Jake at Mario. Dahil naging malapit na kaibigan na niya si John Mark, gusto niya makilala rin ito ng kanyang mga matagal ng kaibigan. Nagplano sila ng isang maliit na salo-salo sa paborito nilang tambayan. Pagdating nila sa lugar, agad na sinalubong ni Jake at Mario si Gilbert. Pare mukhang masaya ka ah. Sino ba yung kasama mo? Tanong ni Jake habang tinatapik sa balikat si Gilbert. Mga pare, gusto kong ipakilala sa inyo si John Mark. Siya ang bagong kaibigan ko at partner sa negosyo. Sabi ni Gilbert na puno ng saya habang ipinapakilala si John Mark. Nice to meet you, John Mark. Bati ni Mario habang nakikipagkamay. Narinig na namin ang mga kwento tungkol sa'yo. Mukhang marami kang naitutulong kay Gilbert. Ngumiti si John Mark at nakipagkamay kina Jake at Mario. Masaya ako makilala kayo Jake at Mario. Madalas ikwento ni Gilbert kung gaano kayo kahalaga sa kanya. Habang nagkukwentuhan, mabilis na nagkapalagayan ng loob sina Jake, Mario at John Mark. Tila matagal na silang magkakakilala
dahil sa dami ng kanilang napagkwentuhan at pinagtawanan. Napuno ng tawanan at biruan ang buong lugar na nagpapakita ng saya at pagkakaibigan sa kanilang grupo. Alam mo John Mark, noong una naming makilala si Gilbert, hindi pa siya marunong magpatakbo ng negosyo. Biro ni Jake na ikinatawa ng lahat. Oo nga, pero tingnan mo siya ngayon, isa ng matagumpay na negosyante. Dagdag pa ni Mario habang tinatapik sa likod si Gilbert. Napatawa si Gilbert at sumagot. Salamat sa inyo mga pare, kung wala kayo, hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon. Ngayon, mas lumaki na ang grupo natin. Siguradong mas marami pa tayong mapagtatagumpayan. Sabi ni John Mark habang itinaas ang kanyang baso para sa isang toast. Para sa bagong pagkakaibigan at sa mas marami pa tagumpay. Sabi ni Gilbert habang itinataas din ang kanyang baso. Nagtoast ang lahat at sabay-sabay na nagsigawan. Para sa tagumpay nating lahat! Isang araw, inibita ni John Mark ang kanyang mga kaibigan kabilang na si Gilbert sa kanyang kasal. Excited si Gilbert at ang iba pa nilang kaibigan na pumunta sa seremonya sa susunod na buwan. Ngunit laking gulat ni Gilbert na makita kung sino ang bride ni John Mark, si Hermania, na inakala niyang hindi na muling makikita pa. Napalunok si Gilbert habang pinagmamasdan ang mga bisita at ang seremonyang nagaganap. Hindi niya inasahan na makikita niya muli si Hermania, lalo na sa ganitong sitwasyon. Napagtanto niyang manloloko nga si Hermania. Lumapit si Jake kay Gilbert at bumulong. Gilbert, baka tinatarget talaga ni Hermania ang mga mayayamang lalaki at kinukuha ang mga pera nila. Mukhang kasabwat siya sa mas malaking sindikato. Hindi na nakapagtimpi si Gilbert. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng aksyon. Nang papalapit na ang bahagi ng seremonya kung saan sasabihin ng bride at groom ang kanilang mga vows, naglakas loob si Gilbert at sumigaw. Tigil! Sigaw ni Gilbert na pumukaw sa atensyon ng lahat ng naroon. Hindi pwedeng magpatuloy ang kasalang ito. Nagulat si John Mark at ang mga bisita. Lumingon si Hermania kay Gilbert, halatang nag-aalala. Anong ginagawa mo, Gilbert? Tanong ni John Mark na halatang naguguluhan. John Mark, hindi mo pwedeng pakasalan si Hermania. Dati ko siyang asawa at niloko niya ako. Tumakbo siya at iniwan akong lugmok. Paliwanag ni Gilbert na puno ng damdamin ng bawat salita. Nakita ni Gilbert ang takot sa mga mata ni Hermania. Hindi totoo yan! Sigaw ni Hermania na nagpipilit na magpaliwanag. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng maayos, tumakbo siya palabas ng simbahan. Nagkagulo ang mga bisita habang si John Mark ay nanatiling nakatayo. Hindi alam kung ano ang gagawin. Lumapit si Jake kay John Mark at sinabing, Pare, totoo ang sinasabi ni Gilbert. Manloloko si Hermania. Kailangan mong malaman ang katotohanan. Napaupo si John Mark, hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyari. Lumapit si Gilbert at hinawakan ang balikat ng kaibigan. Pasensya na John Mark, alam kong masakit ito, pero kailangan mong malaman ang totoo. Sa kabila ng sakit at pagkabigo, nagpapasalamat si John Mark kay Gilbert at Jake sa kanilang katapatan. Salamat sa inyo, hindi ko akalain ganito ang mangyayari. Pero mabuti na lang at nalaman ko ang totoo, bago pa lumala ang lahat. Napagpasyahan ni na Gilbert, Jake at John Mark na paimbestigahan si Hermania upang malaman ang buong katotohanan tungkol sa kanyang mga gawain. Agad silang humingi ng tulong sa mga otoridad at pribadong investigador para siyasatin ang mga kilos ni Hermania at ang posibleng koneksyon niya sa isang sindikato. Lumipas ang ilang buwan ng maskusing investigasyon, naging mahirap ang proseso, ngunit unti-unting lumabas ang katotohanan. Sa bawat pag-uusisa at pagtatanong, nalaman nila ang malawak na saklaw ng panloloko ng sindikatong kinabibilangan ni Hermania. Maraming biktima ang lumitaw. Lahat ay may parehong kwento ng pagkawala ng malaking halaga ng pera at pagkawasak ng kanilang mga negosyo. Isang araw, natapos na ang investigasyon. Nakita ni Gilbert, Jake at John Mark ang mga ebidensya na magpapatunay sa ginawang panloloko ni Hermania at ng kanyang mga kasamahan. Agad nilang dinala ang mga ebidensya sa mga otoridad upang magsampa ng kaso laban sa sindikato. Sa wakas, nahuli ang mga miyembro ng sindikato, kabilang si Hermania. Isang malaking operasyon ang isinagawa ng mga pulis upang matuldukan ang kasamaan ng grupo. Sa court hearing, maraming biktima ang nagpatotoo laban sa kanila, kasama na sina Gilbert, Jake at John Mark. Nang matapos ang paglilitis, naparusahan si Hermania at ang kanyang mga kasamahan. Napanagot sila sa kanilang mga kasalanan at nabigyan ng hustisya ang mga biktima. Sa pagwawakas ng kasamaan ni Hermania, nakaramdam ng kaluhugan sina Gilbert at John Mark. Isang gabi, nagtipon-tipon muli ang magkakaibigan upang magdiwang.
Sa isang tahimik na kainan, nag-usap sila tungkol sa mga nangyari at sa kanilang mga natutunan. Sa wakas, tapos na ang lahat, sabi ni Gilbert habang iniinom ang kanyang kape. Salamat sa inyo mga pare. Hindi ko alam kung ano mangyayari kung wala kayo. Pareho tayo, Gilbert. Mabuti na lang at nalaman natin agad ang katotohanan. Sagot ni John Mark. Mahalaga ang pagkakaibigan natin. Walang halaga ang pera kung hindi tayo totoo sa isa't isa. Tama ka dyan, John Mark. Dagdag ni Jake. Natutunan natin na sa bawat pagsubok, mas magiging matatag tayo dahil sa suporta ng mga kaibigan at pamilya. Sa gabing iyon, naramdaman nilang tatlo ang tibay ng kanilang pagkakaibigan. Alam nilang marami pang pagsubok ang darating. Ngunit sa tulong ng isa't isa, tiwala silang malalagpasan nila ang anumang hamon. Natapos ang kwento ni Hermania, ngunit nagsimula naman ang mas masayang yugto ng kanilang mga buhay, puno ng pag-asa at bagong simula.